pagninilayan natin ngayon ay yung pinagdiriwang nating kapistahan, presentation of the Lord. Kung pinag-usapan natin yung presentation, ito yung pang-apat na misteryo sa mga misteryo ng tuwa. Alam po ninyo yan, di ba? Ang unang misteryo ng tuwa ay Annunciation, pangalawa Visitation, pangatlo Nativity, pang-apat Presentation, at panglima yung Finding in the Temple. Ang ebanghelyo ay galing kay St. Luke, chapter 2, verses 22 to 40. Okay? So may mga ginamit na sitas dito galing sa lumang tipan. Una, sabi niya rito, kasi daw, piniprescribe daw, just as it is written in the law of the Lord. Anong batas daw yun? Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord. At yun po ay galing sa Exodus 34:19. Sasabi doon, ang bawat panganay na lalaki ay dapat na ihahandog, consecrate sa Diyos. At alam natin, ng ating Panginoong Jesucristo ang panganay at natatanging anak ng mahal na Birheng Maria. Okay? Pangalawa, sabi niya dito, dapat daw sila ay maghandog ng, tingnan nga natin, a pair of turtle doves. Sabi kay Luke, a pair of turtle doves, mga turtle doves. Yan. Okay? Magkapares na bato-bato, o kaya'y dalawang inakay na kalapati. Saan naman po galing yon? Actually, itong ginagawa ni Maria at ni Jose ay pagtupad sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises na matagpuan natin sa aklat ng Leviticus. Leviticus, the purification of women after childbirth. O, yung paglilinis sa mga babae na nanganak pagkatapos manganak. Ba't ba nabubulol ako? Okay, so basahin natin from chapter 12 ng Leviticus 1. The Lord gave Moses the following regulations for the people of Israel. For 7 days, after a woman gives birth to a son, o paglalaki ang kanyang anak, she is ritually unclean, as she is during her monthly period. On the 8th day, the child shall be circumcised. Okay, kaya alam natin yan, ha? Si Jesus ay tunuli pagkatapos ng 8 araw. And then, it will be 33 more days until she is ritually clean for her loss of blood. Okay, so kung 7 plus 33 is 40. Pag-ibilangin po natin, mula nung Pasko hanggang February 2, 40 days. Okay? So, tatandaan natin yung presentation of the Lord is not just presentation of the Lord to the temple, pero ito rin ay ritual ng paglilinis para kay Maria. Siya na nanganak ng isang lalaki. Actually, mas mahaba pa pag babae ang ipinanganak. Mas mahaba pa yung prescribed period of purification. No? Anyway, doon po yun sa chapter 12 ng Leviticus ninyo matatagpuan. Tapos, ano daw po yung ihahandog? Nandito rin yun, no? Yung binasa ko kanina. When the time of her purification is completed, whether kahit lalaki o babae ang kanyang anak, she will bring to the priest at the entrance of the tent of the Lord's presence, a year-old lamb. Okay, dapat daw isang taong edad na tupa. Okay, tapo or ayan, and a pigeon or a dove. O yun na nga, na bato-bato or kalapati for a sin offering. Kaya naman, iyon ang daladala ni Jose at ni Maria sa kanilang pagdadala sa templo sa ating Panginoong Jesucristo, at saka yung bilang ritual ng paglilinis, o tapos na yung ritual ng period of purification sa mahal na ina. Okay? And then sa templo nandun si Simeon.
Simeon, the just man, at si Ana. Sila yung matanda na. Di ba? Sabi niya dito, si Simeon, napakatanda na. Pero ipinangako sa kanya ng Panginoon na hindi siya mamamatay habang sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na hindi siya mamamatay habang hindi niya nakikita ang Mesiyas. Ipinangako sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yan. Revealed by the Holy Spirit. Okay? Sinahayag sa kanya ng banal na Espiritu. Tapos, si Ana, yung isa pang matanda nandun, 7 taon lang daw silang nagsama nung kanyang asawa. Namatay na. Siya sa ibalo. Pagkatapos, 84 years old na siya. 84 divided by 7, may mathematics pa. 12. Ang ibig sabihin ng 12 ay kaganapan. Okay? Yung perfection. Hindi ba? Sa banal na kasulatan. Ayan, nabanggit ko na kanina. Ano yung simbolismo ng matatanda na ito ni Simeon at ni Ana? So, yung katuparan ng pangako ng Diyos. Na mula pa noong una, sa matandang tipan, ang Diyos ay nangako na sa kanyang bayan. At ito ay kanyang tinupad sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? O bakit naman kandila ang sisindihan natin? Presentation ito no? Sabihin, pag nagpipresenta ka ng iyong sarili, handa kang gawin ang anumang ipag-utos sa iyo nung pinagpepresentahan mo ng iyong sarili. Siyempre, alam natin ang ating Panginoong Jesucristo, palagi niya sinasabi, ang kanya lamang gagawin ay kanoang kalooban ng Diyos. Bakit tayo nagdadala ng ilawan o ng kandila? Sapagkat ang Diyos ay liwanag. Hindi ba? God is light. Siya'y ilaw. Siya'y apoy. Siya'y nagbibigay ng liwanag. Ang liwanag natin ay galing sa Kanya. Siya'y apoy na nagpapadalisay. Okay? Ngayon, kapag nakilala natin, parang actually, yung liwanag na daladala natin ay galing sa sinalubong natin o tinatanggap natin. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. So, sana po ay makatulong sa inyo itong ating pagninilay na ito. At tayo na po, salubungin natin ang Mesiyas na dumating para sa atin upang ating maging liwanag. Salamat po. God bless.